Paano kung sabihin ko sa inyo na ang pinakamapanganib na banta sa inyong kalusugan pagkatapos ng edad 60 ay hindi isang biglaang atake sa puso o isang malubhang pagkahulog, kundi isang bagay na mas banayad at tuso? Paano kung ang pinakamalaking panganib ay nakasalalay sa isang simple at tahimik na kapabayaan, isang dahan-dahang pagguho ng mismong pundasyon ng inyong kalusugan? Nakakagulat na isipin, hindi ba? Sa loob ng maraming dekada, kayo ang tagapag-alaga, ang nag-arugaang laging umuuna sa pangangailangan ng iba bago ang sarili. Pinalaki ninyo ang inyong pamilya, nagtrabaho, at hinarap ang hindi mabilang na pagsubok sa buhay. Karapat-dapat ninyo ang panahong ito, ang ginintuang panahon, para magpahinga at tamasahin ang bunga ng inyong pinaghirapan. Ngunit narito ang isang laganap at mapanganib na kasinungalingan na pagdating sa isang tiyak na edad, ang pag-aalaga sa sarili ay nagiging isang luho sa halip na isang pangangailangan. Marami ang naniniwala na ang taunang check-up regular na ehersisyo at maingat na pagtutok sa sariling katawan ay para lamang sa mga bata at malalakas. Ang katotohanan gayunpaman ay ang eksaktong kabaligtaran. Habang tayo ay tumatanda, ang ating katawan ay nangangailangan ng mas masusing pagbabantay at mas pinong pag-aalaga, hindi kabawasan. Ang pagpapabaya sa inyong sarili ngayon ay parang pagpapasya na itigil ang pag-aalaga sa isang maganda at klasikong sasakyan sa panahong kailangan nito ng pinaka-ekspertong atensyon para umandar ng maayos. Ang mga kahihinatnan ng kapabayaang ito ay maaaring tahimik, ngunit malubha dahan-dahang lumalapit hanggang sa magpakita bilang mga malalang sakit, pagbaba ng kalidad ng buhay, at pagkawala ng mismong kalayaan na inyong pinakaiingatan. Ako, si Dr. Mila De La Paz, at sa loob ng mahigit 30 taon, nagkaroon ako ng pribilehiyong alagaan ang mga kababaihan sa bawat yugto ng kanilang buhay. Mula sa kagalakan ng panganganak hanggang sa pagbabago ng menopause, nasaksihan ko ang hindi kapani-paniwalang katatagan ng katawan ng isang babae. Ngunit nakita ko rin ang nakakadurog ng puso at maiiwasang pinsala na dulot ng kapabayaan sa sarili sa mga kababaihan sa kanilang mga huling taon. Ito ay isang kwentong madalas kong nakikita sa aking practice dito sa Metro Manila. Ngayon nais kong alisin ang tabing sa tahimik na epidemyang ito. Gigibain natin ang kasinungalingan na ang pag-aalaga sa sarili ay makasarili o opsyonal. Pagkatapos ng edad 60, ibabahagi ko sa inyo hindi lamang ang mga panganib ng paglalagay sa inyong sarili sa huli, kundi isang malinaw at nagbibigay kapangyarihang gabay upang mabawi ang inyong kalusugan at sigla para sa mga darating na dekada. Tatalakayin natin ang 3 haligi ng pag-aalaga sa sarili na talagang hindi dapat ipagwalang bahala pagkatapos ng edad 60. Ang pagbibigay prioridad sa mga preventative health screening, pag-aalaga sa kalusugan ng inyong buto at puso at pangangalaga sa inyong mental at emosyonal na kapakanan. Hindi ito tungkol sa pagdaragdag ng mga gawain sa inyong listahan. Ito ay tungkol sa paggawa ng isang malalim at nagpapatibay buhay na desisyon na parangalan ang kahangahangang babae na kayo at ang masiglang buhay na naghihintay pa sa inyo. Isa sa mga pinakakaraniwan at mapanganib na maling akala na aking natutuklasan ay ang paniniwala na kapag lampas na sa menopause at hindi na maaaring magkaanak, nababawasan na ang pangangailangan para sa regular na gynecological at iba pang preventative health visits. Tapos na ako dyan, Doc. Sabi sa akin kamakailan ng isang pasyenteng tatawagin nating Aling Carmen, isang masiglang 68 anyos na lola mula sa Alabang. Wala nang regla, wala nang mga sanggol. Bakit kailangan ko pang bumalik para sa mga eksaminasyong ito? Ang sentimentong ito ay napakakaraniwan, ngunit ito ay nakaugat sa isang maling pag-unawa kung para saan ang mga screening na ito. Ang lumang paraan ng pag-iisip ay nakatuon lamang sa reproductive health. Ngunit ang bago at tamang pag-unawa
ay ang mga appointment na ito ang inyong unang linya ng depensa laban sa maraming sakit na may kaugnayan sa edad na walang kinalaman sa pagbubuntis, ngunit may malaking kinalaman sa inyong pangmatagalang kalusugan at kaligtasan. Ang kahalagahan ng mga screening na ito ay hindi maaaring maliitin. Habang tayo ay tumatanda, ang ating panganib para sa ilang mga cancer tulad ng ovarian uterine at breast cancer ay tumataas. Ang isang regular na pelvic exam ay maaring makakita ng mga abnormalidad na maaring magpahiwatig ng maagang yugto ng cancer kung kailan ito pinakamadaling gamutin. Ang mga pap test, bagamat madalas, na hindi na kasing dalas pagkatapos ng 60s para sa mga may kasaysayan ng normal na resulta, ay mahalaga pa rin para sa ilan. Ngunit higit pa ito sa cancer. Ang mga pagbisitang ito ay isang kritikal na pagkakataon upang talakayin at subaybayan ang iba pang tahimik na kondisyon. Maaari nating suriin ang mga senyalis ng pelvic organ prolapse, isang karaniwan at madalas na nakababahalang kondisyon kung saan ang mga organo, tulad ng pantog o matris, ay lumilipat sa kanilang pwesto. Maaari nating tugunan ang mga isyu ng urinary incontinence na nakakaapekto sa milyon-milyong kababaihan at hindi isang bagay na dapat ninyong pagtiisan lamang. Tinatalakay natin ang kalusugan ng ari dahil ang mga pagbabago pagkatapos ng menopause ay maaaring humantong sa panunuyo, kakulangan sa ginhawa, at mas mataas na panganib ng impeksyon. Ang mga appointment na ito ay inyong nakalaang oras upang magkaroon ng bukas na pag-uusap sa isang healthcare provider na nakakaunawa sa mga natatanging pagbabago na pinagdadaanan ng inyong katawan. Ito ay tungkol sa proaktibong pangangalaga, hindi reaktibong paggamot sa emergency. Isipin ninyo ito na parang mga regular na seismic check na ginagawa natin para sa mga gusali dito sa Pilipinas. Hindi natin hinihintay ang lindol bago tingnan kung matibay ang pundasyon. Sinusuri natin ito ng regular upang mapatibay ito at maiwasan ng isang sakuna. Kaya ano ang mga konkretong hakbang na madaling gawin na kailangan ninyong isagawa? Una, i-schedule ang inyong taunang well-woman visit. Markahan ito sa inyong kalendaryo sa parehong buwan, bawat taon marahil sa panahon ng inyong kaarawan, upang gawin itong isang di malilimutang at hindi dapat palampasing tradisyon. Ang pagbisitang ito ay higit pa sa isang pelvic exam. Ito ay isang komprehensibong pagsusuri sa kalusugan. Pangalawa, maghanda ng listahan ng mga tanong at alalahanin. Walang isyu na masyadong maliit o nakakahiya. Nakakaranas ba kayo ng sakit? Habang nakikipagtalik, tumutulo ba ang ihi kapag tumatawa? May napansin ba kayong kakaibang pamamaga o pagdurugo? Isulat ang lahat. Ito ang inyong oras. Pangatlo, alamin ang inyong mga numero at kasaysayan ng pamilya. Maging proaktibo sa paghingi ng bone density scan, DEXA scan, lalo na pagkatapos ng 65 para masuri ang osteoporosis. Subaybayan ang inyong presyo ng dugo at mga antas ng kolesterol. Kung may kasaysayan ng kanser sa suso o obaryo sa inyong pamilya, talakayin ang genetic counseling at mas masusing mga protokol sa screening sa inyong doktor. Hayaan ninyong ikuwento ko sa inyo si Aling Carmen. Pagkatapos ng aming pag-uusap, at tubili siyang pumayag sa isang buong pagsusuri. Sa pagsusuring iyon, nakapako ang isang bahagyang bukol sa isa sa kanyang mga obaryo. Kinumpirma ng mga kasunod na pagsusuri na ito ay maagang yugto ng ovarian cancer, isang sakit na madalas tawaging silent killer dahil ang mga sintomas nito ay napakalabo at madaling ipagwalang bahala. Dahil natuklasan natin ito sa stage 1, napakaganda ng prognosis ni Aling Carmen. Sumailalim siya sa operasyon at ngayon ay cancer-free na bumalik sa pag-i-enjoy sa kanyang pagreretiro at paghabol sa kanyang mga apo. Kung naghintay pa siya ng isa pang taon o nilaktawan ng appointment ang kanyang kwento, ay maaaring magkaroon ng isang malagim na pagtatapos. Ang karanasan ni Aling Carmen ay isang makapangyarihang paalala na ang hindi ninyo nakikita o nararamdaman
ay maaari pa ring magdulot ng pinakamalaking banta. Ang mga check-up na ito ay hindi isang abala. Ito ay isang pamumuhunan sa inyong kinabukasan na makapagliligtas ng buhay. Kumusta ang pakiramdam ninyo tungkol sa inyong sariling schedule ng preventative care sa ngayon? Napapanahon ba ang inyong mga screening? O napabayaan na ba ang bahaging ito ng inyong pag-aalaga sa sarili? Kung nahanap ninyo na nakakatulong ang impormasyong ito at nagsilbing mahalagang paalala, mangyaring i-type ang uwon sa mga komento sa ibaba. Kung sa tingin ninyo ay hindi ito angkop sa inyo o hindi nakatulong, mangyaring i-type ang 0 para patuloy kong mapabuti at maibigay ang pinakamahusay na gabay sa mga susunod na talakayan. Habang marahan tayong tumatawid sa ating sa pantadekada 2 sa pinakamahalaga, ngunit madalas na napapabayaan na aspeto ng ating kalusugan ay ang mismong mga istruktura na sumusuporta sa atin at ang makina na nagpapatakbo sa atin, ang ating mga buto at ang ating puso. Ang lumang paraan ng pag-iisip ay madalas na tinatrato ang mga ito bilang magkahiwalay na issue o mas masahol pa tinatanggap ang kanilang paghina bilang isang hindi maiiwasang bahagi ng pagtanda. Naririnig natin ang mga lumalagutok na kasukasuan at sinasabi nating dahil ito sa pagtanda. Medyo mas napapagod tayo sa pag-akyat ng hagdan at inaakala nating kailangan lang nating magdahan-dahan. Ang pasibong pagtanggap na ito ay isang mapanganib na bitag. Ang katotohanan ay ang kalusugan ng inyong skeletal at cardiovascular system ay malalim na magkakaugnay at ang proaktibong pangangalaga ay hindi lamang kapaki-pakinabang. Ito ay talagang mahalaga para mapanatili ang isang aktibo at malayang buhay. Ang pagbaliwala sa mga sistemang ito ay parang pagkakaroon ng isang magandang bahay, ngunit hindi kailanman sinusuri ang pundasyon o ang mga kable ng kuryente. Mula sa labas, maaaring maganda ang lahat sa simula, ngunit sa loob, isang tahimik na proseso ng pagkasira ang naghahanda para sa isang malaking kapahamakan. Ang kahalagahan ng pagtuon sa kalusugan ng buto at puso ng sabay ay hindi maaring sapat na bigyang diin. Pagkatapos ng menopause, ang pagbaba ng estrogen ay nagdudulot ng mabilis na pagkawala ng bone density na naglalagay sa mga kababaihan sa mas mataas na panganib para sa osteoporosis. Hindi lamang ito tungkol sa panganib ng bali kung kayo ay mahuhulog. Ito ay tungkol sa mga compression fracture sa inyong gulugod na maaaring humantong sa pagkakuba, malalang pananakit at pagkawala ng ilang pulgada sa taas. Ito ay tungkol sa bali sa balakang, isang pangyayari kung saan sa kasamaang palad, isang mataas na porsyento ng mga kababaihan na higit sa 65 ay hindi naganap na nakakabalik sa kanilang dating antas ng pagkilos. Kasabay nito, nawawala ang mga proteksyon na epekto ng estrogen sa cardiovascular system na humahantong sa isang matinding pagtaas ng panganib ng mga kababaihan para sa sakit sa puso at stroke. Sa katunayan, ang sakit sa puso ang numero unong sanhi ng pagkamatay ng mga kababaihan na higit pa sa lahat ng uri ng cancer na pinagsama-sama. Ang mataas na presyo ng dugo, mataas na kolesterol at paninigas ng mga ugat ay nagiging mas karaniwan na naghahanda para sa isang biglaan at nagbabago buhay na kaganapan sa puso. Ang dalawang sistemang ito ay magkaugnay. Halimbawa, ang parehong laging nakaupong pamumuhay na nagpapahina sa inyong puso ay pumipigil din sa weight-bearing impact na kailangan ng inyong mga buto upang manatiling matibay. Kaya ano ang plano ng pagkilos? Paano natin bubuin ang balangkas na ito para sa isang mahaba at malusog na buhay? Ang mga solusyon ay praktikal, abot kaya at lubos na epektibo. Una, yakapin ang weight-bearing exercise. Hindi ito nangangahulugan na kailangan ninyong maging isang powerlifter. Nangangahulugan ito ng mga aktibidad kung saan ang inyong mga buto at kalamnan ay gumagana laban sa gravity. Isipin ang mabilis na paglalakad sa Rizal Park, pag-aaral ng sayaw, paglalaro ng tennis o pickleball,
o kahit na paghahardin, hangarin ang hindi bababa sa 30 minuto 5 araw sa isang linggo. Mahalaga rin na magdagdag ng strength training. Ang paggamit ng magaan na timbang o resistance bands 2 hanggang 3 beses sa isang linggo ay nakakatulong na bumuo ng kalamnan na siya namang sumusuporta at nagpoprotekta sa inyong mga buto at nagpapalakas ng inyong metabolismo. Pangalawa, punuin ang inyong katawan ng tamang mga sangkap. Ang inyong dieta ay pinakamahalaga. Tiyakin na nakakakuha kayo ng sapat na calcium at vitamina D. Para sa mga kababaihan na higit sa 60 ito, ay karaniwang nangangahulugan ng mga casein 200 mg ng calcium at 801,000 tondas EU ng vitamina D araw-araw. Magandang mapagkukunan ng calcium ang mga produktong gatas, madahong gulay, tulad ng kale at mga fortified na pagkain. Ang vitamina D ay maaaring makuha mula sa sikat ng araw, matatabang isda at fortified na gatas. Para sa inyong puso, tumuon sa isang dieta na mayaman sa prutas, gulay, walang taba na protina at malusog na taba tulad ng Mediterranean diet. Isipin ang mga avocado, olive oil, mani at isda. Kasabay nito, aktibong bawasan ng sodium, mga processed na pagkain at hindi malusog na saturated fats. Naiisip ko ang aking pasyente si Ginang Margaret, isang 72 anyos na retiradong guro mula sa Tagaytay. Nang una siyang pumunta sa akin, takot na takot siya. Ang kanyang ina at nakatatandang kapatid na babae ay parehong nagdusa ng malubhang bali sa balakang noong sila ay nasa huling bahagi na ng kanilang 70s. Labis na natakot si Margaret na mahulog, kaya't itinigil niya ang kanyang pang-araw-araw na paglalakad sa tabing dagat at lalong naging malungkot at nag-iisa. Lumiliit ang kanyang mundo. Kinumpirma ng kanyang unang bone density scan na mayroon siyang osteopenia, ang hudyat ng osteoporosis. Magkasama bumuo kami ng isang plano. Sumali siya sa isang klase ng strength training na nakatuon sa mga senior sa kanilang community center. Nagsimula siyang tumuon sa isang dieta na mayaman sa calcium at uminom ng vitamin D supplement. Nakipagkita siya sa isang physical therapist upang magsanay ng mga ehersisyo para sa balanse. 6 na buwan, pagkatapos hindi lamang naging stable ang kanyang bone density, kundi tumaas din ang kanyang kumpiyansa. Bumalik siya sa kanyang paglalakad sa tabing dagat, nakakilala ng mga bagong kaibigan sa kanyang klase sa ehersisyo at bumaba pa ng 10 puntos ang kanyang presyon ng dugo. Hindi lamang niya naiwasan ang isang bali, nabawi niya ang kanyang kagalakan at kalayaan. Gusto kong kumustahin kayong lahat ngayon. Ano ang pakiramdam ninyo sa inyong kasalukuyang mga gawi, sa ehersisyo at nutrisyon pagdating sa kalusugan ng inyong buto at puso? Ito ba ay isang lugar kung saan kayo ay kumpiyansa o isang lugar kung saan kailangan ninyo ng mas maraming suporta at gabay? Kung nakatulong ang seksyong ito sa pag-udyok sa inyo na kumilos, mangyaring i-type ang ugma sa mga komento. Kung sa tingin ninyo ang payo na ito ay hindi praktikal o nakakatulong para sa inyong sitwasyon, mangyaring ipaalam sa akin sa pamamagitan ng pag-type ng 0. Ang inyong feedback ay napakahalaga. Mayroong isang malalim na nakaugat na tendensya sa ating kultura, lalo na sa mga henerasyon na tinuruang maging matatag at umaasa sa sarili na isantabi ang kalusugang pangkaisipan at emosyonal bilang pangalawa lamang sa kalusugang pisikal. Ang lumang paraan ng pag-iisip ay, kung hindi ako pisikal na may sakit, ayos lang ako. Tinuruan tayong labanan ang damdamin ng kalungkutan, baliwalain ang patuloy na pagkabalisa at tingnan ang kalungkutan bilang isang personal na kabiguan sa halip na isang tunay na panganib sa kalusugan. Ang pamamaraang ito ay hindi lamang lumana. Ito ay mapanganib. Sa aking mga taon bilang isang gynecologist, naunawaan ko ang isang malalim na katotohanan, ang isip at katawan ay hindi magkahiwalay na entidad. Sila ay nasa patuloy at dinamikong pakikipag-usap.
Ang pagbaliwala sa inyong emosyonal na kapakanan pagkatapos ng edad 60 ay parang masusing pag-aalaga sa mga dahon ng isang halaman habang binabaliwala ang mga ugat nito. Sa malaot madali ang buong halaman ay malalanta. Ang malalang stress ang hindi nalutas na kalungkutan at ang dahan-dahang pag-iisa na maaaring kasama sa yugtong ito ng buhay ay hindi mga depekto sa pagkatao. Sila ay mga clinical risk factor na may direkta na susukat at nakapipinsalang epekto sa inyong pisikal na kalusugan. Ang kahalagahan ng pagbibigay prioridad sa inyong mental at emosyonal na kapakanan ay hindi maaaring maliitin. Ang malalang stress halimbawa ay nagpapalabas ng hormone na cortisol sa inyong katawan. Sa paglipas ng panahon, ang mataas na cortisol ay maaaring humantong sa mataas na presyo ng dugo, pagtaas ng taba, sa tiyan isang mahinang immune system at maaari pangang makagambala sa memorya at pag-iisip. Direkta nitong sinisira ang ginagawa ninyo para protektahan ang inyong puso at utak. Ang kalungkutan at social isolation ay napatunayan sa maraming pag-aaral na kasing pinsala sa inyong kalusugan ng paninigarilyo ng 15 sigarilyo sa isang araw. Ito ay nauugnay sa mas mataas na panganib ng dementia depression, sakit sa puso at stroke. Higit pa rito ang depression na hindi isang normal na bahagi ng pagtanda ay maaaring sumipsip ng inyong motibasyon na gawin ang lahat ng iba pang malusog na gawi na ating tinalakay. Dahil dito, ayaw ninyong mag-ehersisyo, ayaw magluto ng masustansyang pagkain at ayaw makipagkita sa mga kaibigan na maaaring magpasigla sa inyo. Ito ay nagiging isang masamang siklo. Ang pag-aalaga sa inyong kalusugang pangkaisipan ay hindi tungkol sa pagiging masaya sa lahat ng oras. Ito ay tungkol sa pagbuo ng katatagan, pagpapatibay ng koneksyon at pagkakaroon ng mga kasangkapan upang harapin ang mga hindi maiiwasang hamon ng buhay nang hindi hinahayaang sirain nito ang inyong pisikal na kalusugan. Ang mga solusyon dito ay hindi tungkol sa mga malalaking kilos, kundi sa paghahabi ng maliliit at tuloy-tuloy na mga gawi sa inyong pang-araw-araw na buhay. Una, gawing hindi mapag-uusapang prioridad ang koneksyong panlipunan. Huwag hintaying tumunog ang telepono. Kayo ang maunang makipag-ugnayan. Mag-schedule ng lingguhang pakikipagkape sa isang kaibigan. Sumali sa isang book club koro o isang volunteer organization. Halimbawa, maraming mga senior center at programa sa inyong komunidad na nag-aalok ng mga klase sa lahat ng bagay, mula sa sining hanggang sa Zumba. Hanapin ang inyong grupo. Pangalawa, linangin ang isang mindfulness o stress reduction practice. Maaari itong maging kasing simple ng paggugol ng 5 minuto bawat umaga sa paggawa ng malalim na paghinga bago pa man bumangon sa kama. Maaari itong maging pagsusulat sa isang journal, pagsasanay ng pasasalamat o paggugol ng oras sa kalikasan, marahil sa Quezon Memorial Circle. May mga magagandang app tulad ng Calm o Headspace na maaaring gumabay sa inyo sa mga meditasyon. Ang layunin ay lumikha ng isang maliit na espasyo ng kapayapaan sa inyong araw upang pakalmahin ang inyong nervous system. Pangatlo, at ito ay napakahalaga, huwag matakot na humingi ng propesyonal na tulong. Kung nahihirapan kayo sa patuloy na damdamin ng kalungkutan, pagkabalisa o kawalan ng pag-asa, ang pakikipag-usap sa isang therapist o counselor ay isang tanda ng napakalaking lakas, hindi kahinaan. Ang inyong primary care doctor o gynecologist ay maaaring maging isang mahusay na mapagkukunan para sa isang referral. Naaalala ko ang isang pasyente na nagngangalang Aling Susan, isang 50 anyos na kamakailan lamang ay nabalo sa kanyang asawa sa loob ng 40 taon. Dumating siya para sa kanyang taunang pagsusuri at habang maayos ang kanyang pisikal na kalusugan, nakita ko ang isang malalim na kalungkutan sa kanyang mga mata. Iginiit niyang maayos lang siya, ngunit inamin niyang bihirang na siyang lumabas ng kanyang bahay sa Makati. Hindi siya kumakain ng maayos at itinigil niya ang pagpipinta na kanyang habambuhay na hilig.
Dahan-dahan kong iminungkahi na isaalang-alang niya ang isang grief support group na alam ko sa isang lokal na ospital. Inabot siya ng ilang linggo, ngunit sa wakas ay pumunta siya. Ito ay nagpabago sa kanya. Sa grupong iyon, natagpuan niya ang ibang mga babae na nakakaunawa sa kanyang pinagdadaanan. Hindi na niya gaanong naramdaman ang pag-iisa. Nagsimula silang magkita para maglakad pagkatapos ay para mananghalian. Dahan-dahan nagsimulang magpinta muli si Aling Susan. Bumalik ang liwanag sa kanyang mga mata. Sa susunod na pagkikita namin, dinalhan niya ako ng isang maliit na watercolor ng Manila Hotel sa paglubog ng araw. Sinabi niya sa akin, hindi lang ako tinulungan ng grupong iyon sa aking kalungkutan, Dr. Paz. Iniligtas nito ang aking buhay. Ang kanyang kwento ay magandang naglalarawan na ang pagpapagaling ng puso ay kasing halaga ng pagpapagaling ng katawan. Maglaan tayo ng sandali upang magmuni-muni. Paano ninyo inaalagaan ang inyong sariling mental at emosyonal na hardin? Nararamdaman ba ninyong konektado at sinusuportahan kayo o nararamdaman ninyo ang bigat ng stress at pag-iisa? Kung nahanap ninyo na mahalaga at nakakatulong ang talakayang ito tungkol sa mental well-being, mangyaring ipaalam sa akin sa pamamagitan ng pag-type ng UN sa seksyon ng mga komento. Kung ang paksang ito ay hindi tumatak sa inyo o sa tingin ninyo ay hindi nakatulong, mangyaring i-type ang 0. Ang inyong tapat na feedback ay tumutulong sa akin na lumikha ng nilalaman na tunay na nagsisilbi sa inyo. Habang tinatapos natin ang ating pag-uusap, maglaan tayo ng sandali upang balikan ang landas na ating tinahak ngayon. Sinimulan natin sa pamamagitan ng paghamon sa mapangganib na kasinungalingan na ang pag-aalaga sa sarili ay isang luho na nababawasan ng kahalagahan habang tayo ay tumatanda. Ganap nating giniba ang ideyang iyon na binibigyan ng bagong kahulugan ang pag-aalaga sa sarili, kung ano ito talaga isang mahalaga, hindi mapag-uusapang gawain ng pangangalaga sa sarili at ang susi sa isang masigla, malaya at masayang buhay pagkatapos ng 60. Naglakbay tayo sa 3 kritikal na haligi ng pag-aalaga sa sarili. Una, natuklasan natin ang kahalagahan ng regular na preventative screening na nakapagliligtas ng buhay na kinikilala ito hindi bilang isang pabigat, kundi bilang ating pinakamakapangyarihang sandata laban sa mga tahimik na sakit. Pagkatapos ay pinalawak natin ang pundasyong yon sa pamamagitan ng pagtuklas sa hindi mapaghihiwalay na ugnayan sa pagitan ng kalusugan ng ating buto at puso na natututo ng mga praktikal na estratehiya sa pamamagitan ng ehersisyo at nutrition upang bumuo ng isang matibay na balangkas na susuporta sa atin sa mga darating na taon. Sa wakas, inalagaan natin ang ating mga ugat na kinikilala na ang ating mental at emosyonal na kapakanan ay ang mismong batayan kung saan nakasalalay ang lahat ng pisikal na kalusugan at na ang pagpapatibay ng koneksyon at katatagan ay pinakamahalaga. Ang 3 haliging ito ay hindi magkakahiwalay na gawain na dapat markahan sa isang listahan. Sila ay isang magkakaugnay na ekosistema ng kalusugan. Kapag nag-schedule kayo ng inyong well-woman visit, inaalagaan ninyo ang inyong puso. Kapag naglalakad kayo kasama ang isang kaibigan, pinapalusog ninyo ang inyong mga buto at kaluluwa ng sabay. Ito ang holistikong diskarte na tunay na magbibigay daan sa inyo upang umunlad. Ang huli kong payo sa inyo ngayon ay ito: bigyan ninyo ang inyong sarili ng parehong biyaya habag at walang sawang pag-aalaga na bukas palad ninyong ibinigay sa iba sa buong buhay ninyo. Karapatan ninyong ilagay ang inyong sariling kapakanan sa pinakatuktok ng inyong listahan ng mga prioridad. Ito ay hindi makasarili. Ito ay matalino. Ito ay hindi isang luho. Ito ay inyong karapatan. Ang mga darating na taon ay hindi isang mabagal na paghina tungo sa karupukan, kundi isang canvas kung saan maaari pa ninyong ipinta ang inyong pinakamatingkad na obra maestra. Ngunit upang magawa ito,
Kailangan ninyong magkaroon ng kalusugan, lakas at sigla upang hawakan ang pinsel. Nagsisimula iyan ngayon sa maliit at may kamalayang pagpili na parangalan ng inyong katawan, isip at espiritu. Nais kong iwan sa inyo ang isang simple ngunit malalim na aral na naging gabay ko sa aking sariling buhay at praktis. Hindi ka makakapagbigay mula sa isang basong walang laman. Sa loob ng maraming dekada, pinuno ninyo ang mga baso ng napakaraming iba. Ngayon na ang panahon upang tiyakin na ang inyong sariling baso ay umaapaw. Ang inyong kalusugan, ang inyong pinakadakilang yaman, ang tanging salapi na nagbibigay daan sa inyo upang tamasahin ang inyong pamilya, mga hilig at legasya. Hinihimok ko kayong gumawa ng isang maliit na hakbang ngayon. Tingnan ang inyong kalendaryo at i-schedule ang check-up na yon na matagal na ninyong ipinagpapaliban. Tawagan ng isang kaibigan na matagal na ninyong hindi nakakausap at gumawa ng plano na maglakad. Huminga ng 5 malalim at intensyonal na paghinga. Ang inyong paglalakbay tungo sa isang mas malusog at mas masiglang kinabukasan ay nagsisimula sa isang hakbang. Ano ang isang bagay na gagawin ninyo para sa inyong kalusugan ngayong linggo? Paki-share po ang inyong pangako sa mga komento sa ibaba. Ang inyong deklarasyon ay maaring magbigay inspirasyon sa iba na gawin din ito. Kung nahanap ninyo na mahalaga ang pag-uusap na ito, mangyaring ibahagi ito sa mga kababaihan sa inyong buhay. Ang inyong mga kapatid, kaibigan at ina. Lumikha tayo ng isang komunidad ng mga kababaihan na may kapangyarihang mamuhay ng kanilang pinakamalusog na buhay pagkatapos ng 60. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang talakayan kung paano tumanda ng may biyaya, kalusugan at kagalakan. Salamat sa pagbabahagi ng inyong oras sa akin ngayon. Manatiling malusog.